The content you are about to watch contains themes not suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. So we're back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito kay Goosebumps Top 5. At ito'y pinamagatang sundalo ng rasa sa gera, minulto sa gabi. At kung di ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. At nandyan lang po yan sa may baba. So ano pang natin natin? Simulan na natin. Night on a Horse. Ang pamilya ng babaeng ito ay may malawak na lupa sa Appalachia na equipped ng CCTV camera. Chine-check niya periodically ang CCTV para tignan kung may nagte-trespass ba sa lugar nila. One time, habang tinitignan niya ang photos By the way, kakagising ko lang. Obvious naman sa mata ko. at mga motion-activated videos na na-capture ng camera, she found something really strange. So we have about 200 acres in the Appalachian Mountains. We're not there full time, so periodically I check the cameras just to see what's there. And what the fuck is that? Kabayo? Usually, ang CCTV nila ay kumukuha ng litrato kada minuto kapag wala itong nade-detect na movements. Okay. At kapag meron naman, kusa na itong kumukuha ng video. Is a deer in the same spot. And if you look over there, you can see the camera caught it, and the camera was recording that deer running from over there to over here. Okay, it was going this way. Camera caught it. You can see in the bottom corner, it says motion detected, that deer. Here is where it caught a car. You can see the car at the end of the driveway. See a vehicle. It caught it. It started recording. Okay. Caught it. Ang galing naman nun. And now here is where you see it just pops up and then it goes away. Not to mention the fact, May kabayo, tapos parang may nakasakay. if this was an actual person on a horse riding up my driveway, even if the camera didn't detect it, it would have still caught an image every so often of it walking up the driveway. Kung kusang nagve-video ang CCTV nila Ang galing no. Kapag mayroon siyang nadedetect, nag-automat na siyang nag-video recording. Ang lupit. kapag may movements, bakit hindi nito na-detect ang lalaking nakasakay sa kabayo? Ang nakakapagtaka pa, halos nagbe-blend ang kabayo at ang sakay nito sa paligid nito. Huwag niyo sasabing AI yan. Imposibleng AI yan. Imposible nga daw na isang imahe lang ang nakunan na litrato nito dahil kung totoong tao o hayop ito, makikita sana nila ang pagpasok nito sa gate kahit nasa litrato lang. Pero ang mas nakakagulat, dati palang may sementeryo sa property nila. Kaya nag-imbestiga siya at tinanong niya ang kanilang kapitbahay kung ang ancestors nito ay dating nag-aalaga ng kabayo. At eto ang sagot nila. Okay, so in my last video, I mentioned that we found out that there was a cemetery on the property. We had mentioned it to a neighbor that we have down there, and he said, "Oh, those are my ancestors," because I guess at one point their family pretty much owned the majority of the property down there. I had sent him a message on Facebook asking if any of his ancestors rode horses, and this was his response. Bakit yung nasa litrato, puti ay no? Puti mismo yung kabayo. Bakit kapag dun sa old na picture, itim? Okay. Mayroon palang puting kabayo ito. Dahil sa messages nila, napag-alaman ng uploader na meron nga palang puting kabayo ang ancestor ng kapitbahay nila Kala ko wala eh. na dating may-ari ng property. Kung titignan, may pagkakapareho nga ang mga litratong nakunan ng CCTV nila sa mga imaheng ipinakita ng kapitbahay nila. And even stranger, nang puntahan nila ang property kung saan nakunan ang lalaking nakasakay sa kabayo, wala silang nakitang kahit anong bakas ng hoof print dito. Right here. Okay, right there's the camera. So right here's where it be. Right here's where that horse was. And there is nothing been here. There has been nothing here.
Nothing. Kung ganoon, Saka, imposibleng edited yun. Kasi, kung mapapansin mo kanina, malabo siya. Mahirap edit yun. maaari nga kayang multo ito ng ancestors ng kapitbahay nila na dating naninirahan doon? Maaari nga kayang Ano? residual Imposibleng edited yan. Kung gaano din kalabo yung pagkakakuha ng video or ng CCTV, ganoon din kalabo yung retrato ng kabayo. May mukha oh. May mata. energy ito ng dating May mukha, activities nila na somehow nagmanifest at nakuna ng camera. Wala pa din sagot Tapos may sakay pa oh. sa mga nangyari. Kaya hanggang ngayon, ang nakuna nila ay nananatili pa ding malaking misteryo. Vacation Hotel. Si Kyrol Leon ay isang content creator mula Indonesia. Nagpupunta siya sa iba't ibang lugar sa Asia at nakafocus siya sa paggawa ng mga contents tungkol sa vacation, staycation at mga pagkaing inihahanda ng iba't ibang hotels. Usually, mag-isa lang siya tuwing nagta-travel siya. However, sa isang video niya kung saan ginagawa niya ang room tour sa isang hotel, maraming natakot dahil sa nahagip nitong kakaiba sa video. Ang tanong, ano yung kakaiba na yun? Uy! Wait. Parang may nakita akong nagpasok dun sa may CR. Ay no? Nakita mo ba yon? Sa una ay ipinakita lang ni Kyrol ang loob ng kwarto niya. Matapos nun ay ipinakita niya ang labas ng balcony. Ngunit nang pabalik na siya sa loob ng kwarto, makikita mo ang imahe ng maliit na bata na nakatayo sa pinto ng banyo at mabilis itong nagpunta sa loob nito. Ang imahe ay nakasuot ng puti at mahabang damit, ngunit hindi malinaw ang mukha nito. Nakita ito ni Kyrol ngunit nang silipin niya ang loob ng banyo, ang bata ay tila naglaho na lang din na parang bula. Ang imahe kayang nakita niya ay kaluluwa ng bata na pumanaw din mismo sa lugar na yon. Hanid nga ba ang hotel na napuntahan niya? O di kaya ito ay staged scene lamang? Pero wag ka, maganda yung hotel ha. Matapos nga ng nag-iisang video na to ay tila wala na siyang ibang naging Saka malawak yung kwarto. content pa na may kinalaman sa paranormal. Pero ano sa tingin niyo? Ay, no? Ikaw na ang magpasya. Shadow Family. Ibinahagi ni Kashif Qureshi ang videong pinadala sa kanya ng kapatid niya. Ayon sa kanya, ito ay kuha ng CCTV sa bahay ng kapatid niya nang may mapansin itong kakaiba. Naging uneasy ang kapatid niya kaya ipinadala niya ito sa kanya para tingnan kung may paliwanag siya na pwede niyang ibahagi sa nangyari. Pero katulad ng kapatid niya, is just as baffled and clueless as his brother. Ano ba yun? Sa video, makikita mo ang linya ng mga shadow figures ang lumabas mula sa bahay at tumagos sa kabilang pader ng daan. Sa una, tila parang usok lang ang mga ito. Pero lumabas lang ito kahit wala namang pwedeng panggalingan ito. Also, as you can see, nag-react ang bata sa simula ng video. Napatigil ito at napatingin sa pinanggalingan ng shadow figures. Nang makita niya ang paglabas ng unang imahe ng usok, napatakbo na lang ito papasok sa loob ng bahay nila. Although hati ang Ba't may nakupo dun sa motor? opinyon ng mga viewers sa video kung multo nga ba ito o hindi. Tapos yung lalaki parang hindi nagalaw. Pero kung kayo ang tatanungin, is this a supernatural event or may ibang paliwanag pa sa nangyari?
The Dog's Toy. Isang gabi, habang nanonood ng television ang poster ng video, nakita niyang abala ang kanyang alagang aso sa paglalaro ng maliit na laruan nito. Sa tingin niya ay cute ang moment na yon kaya minute niya ang TV at sinimulan niyang videohan ang aso niya. Ang video na ito kuha 2 taon na ang nakalipas. Ngunit nito lang nang panoorin niya ang video ay may napansin siyang hindi normal sa nangyari sa video. Panoorin. Parang hinikit eh. Naglalaro lang ang kanyang aso at napaka-harmless ng moment na to. However, habang nilalaro ng aso ang kanyang laruan Nakita ko yun, parang hinikit. na nasa bibig Parang nito, hinila. bigla na lang lumipad ang laruan nito Ano? pakanan. As if merong humatak nitong invisible force mula sa kanya. Sa paglipad nga ng laruan ay sinubukan pang harangan ng aso ito gamit ang kanyang paa. Pero mabilis ang pangyayari. Ayon sa poster, ang strange event na ito ay isang beses lang nangyari. Pero ito ba ay gawa ng espiritong hindi nila nakikita? O coincidence lang ang lahat ng nangyari? Ikaw na ang magpasya. Bathroom faucet. Ang sabi ng uploader, isang simpleng gabi lang sana pero biglang may nangyaring kakaiba na hindi namin inaasahan. Buti na lang nakuha na ng video ng ka-boardmate ko yung eksaktong moment na yun. Ayon kay friends, hindi nila alam kung bakit tuwing gabi ay paulit-ulit na nagbubukas ng mag-isa ang gripo sa banyo. Aba. Kaya ang ginawa ng kasama niya sa bahay ay iniwan niya ang kanyang cellphone niyang nakatutok sa gripo. At ilang sandali pa nga ay eto ang nangyari. Huwag niyo sasabing may tali yun. Imposible. Matapos niyang iwan ang kanyang cellphone sa banyo, maya-maya lang ay maririnig mo na papatak-patak na ang tubig sa gripo. At hindi nga nagtagal. Makikita mo ang pagpihit sa hawakan ng gripo. Pero ang katakataka, wala namang tao doon nang mangyari ito. Kusa na lang itong bumukas ng mag-isa. May mga nagsasabi na malakas lang daw ang pressure ng tubig ng gripo. Pero paano mo ipapaliwanag ang pagpihit ng hawakan nito? Enough nga ba ang pressure nito para mapihit ang gripo ng gano'n na lang? O eto ay gagagawan ng kaluluwa sa apartment nila? Although wala siyang nabanggit na konteksto kung hanig nga ba ang tinutuluyan nila. Pero parang may gusto silang patunayan na may kababalaghang nagaganap sa kanila. Unfortunately, wala nang follow-up si friends ukol dito. Warzone. Isang lalaki sa Russia na may handle na X415 ay nag-upload ng mga videos tungkol sa gyera at mga war-related contents. Ang iba sa kanyang mga video, nagsimula siyang mag-treasure hunt sa mga war sites. Sa una, normal lang ang mga bagay na nakukuha niya. Ang ilan dito ay katulad ng mga mines at ang iba naman ay mga patibong na ginamit ng magkabilang kampo. Dito pala magsisimula ang kababalaghan na magaganap sa kanya. Isang beses, habang siya ay naghuhukay ng mga gamit na pwede niyang makuha mula sa gyera, hindi niya namalayan na inabot na pala siya ng gabi. Sa kanyang pag-iisa sa gitna ng madilim at delikadong lugar, ito ang nangyari. А я до сих пор ничего не достроил. И тебе привет. Время 21:43. И я нихуя не достроил. Sa kadiliman, narinig niya ang boses ng babae. Napalingon na lang siya kung saan nanggagaling ang boses pero wala siyang nakita.
Kitang-kita mo yung paligid, sobrang dilim. Simula ay binaliwala niya lang ito. Ngunit sa background, patuloy mong maririnig ang boses ng babaeng umuungol na parang in pain or something. Papalapit ng papalapit ang tinig at sa muli niyang pagtingin doon, bigla na lang na-cut ang video. Ito ay malaking misteryo kung ano nga ba talaga to dahil sa dami ng mga namatay doon. Ang boses kayang narinig niya ay isa sa mga sundalong pumanaw sa lugar na yon. Ito ba ay isang klase ng residual haunting? Katulad ng dati mga ka-goosebumps. Ikaw na ang magpasya. Ikaw na Tapos cellphone lang ang gamit niya pang flashlight. ang bahalang Kita mo, ang dilim nung ano. humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga So anyway, yun lang guys. I hopefully ay nag-enjoy kayo and ingat and God bless. See you in the next one. The video. Paalam.